Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Wonder Philippines. Pahayag ni ex-senator Trillanes laban kay VP Sara. Ito, sabi niya, Trillanes, sinabing dapat nang kilabutan ang mga Pilipino kay VP Sara dahil wala na umano sa tamang katinuan. Ay, nako. Ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Tingnan natin. People who reacted. Sino ang mas matino? VP Sara o Trillanes? 8,900 ang nag-react. 6,600 ang tumatawa. 1,100 ang galit kay Trillanes. 1,000 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya. So, ilang percentage ito? Nasa 90% hindi naniniwala at galit kay Trillanes, 10% lang ang naniniwala sa kanya. Comments, basa tayo sa mga comments. Kendred Ginikits, ikaw nga ang buang tahol ng tahol. Sile, Claro, look who's talking. Rosalina Bayon, may tama ka naman. Bobs Domie, talking to yourself in front of the mirror. Terry Lim, coming from you, then back to you. Dads Pantilo, are you talking to yourself? Yeah. Sophie Cliente, he's talking about himself. He's speaking of yourself. Ikaw, oy, dilis inday. Dapat kilabutan gyud or else we have mind problem. Kilabutan ka talaga kasi siya nang umamin na once manalo si VP Sara, hahantingin siya ni VP Sara. Speaking of katinuan. Sa latest presidential survey, WR numero, ang voters preference ni VP Sara is 31%, samantalang ang manok ni Trillanes na si Hontiveros, 2.7% lang. So, sino ang mas matino? Hontiveros or VP Sara? Hindi ata naniniwala sa mga survey si Trillanes. Compare naman natin kay Pangulong Marcos Jr. Itong pinaka-latest na survey ng SWS. Si VP Sara, tumaas ang kanyang rating. Positive 22% nung nakaraan, September of 2025. Tumaas, naging positive 28% November of 2025. Kumpara kay Pangulong Marcos Jr., negative 3% rating ang kanyang November score, negative 5 noong September. Sino ang mas matino? VP Sara o ang presidente? Itong Trillanes talaga is wala nang iniisip kundi paano pabagsakin ang mga Duterte. Nagsabi na siya na pag hindi daw manalo ang kanyang manok, si Risa Hontiveros, aalis na lang daw siya sa Pilipinas. Doon na lang sa Amerika manirahan. Paano ngayon? Yung kanyang, ang pinakamalakas na kandidato, sabi niya, sa 2028 is Risa. Paano dyan? Yung kakamping mismo. Wala pang nag-endorse na kakamping kay Risa Hontiveros maliban lang kay Trillanes. Lahat ng kakampings ang sinasabi si former VP Leni Robredo ang pinakamalakas na kandidato ng United Opposition. So paano yan? Sinasabi ni Trillanes, kung gusto nating manalo, dapat handa tayong unite sa Marcos. Ano ba yan? May matinong pag-iisip pa dyan, yung dati nyong isinusuka, never again, sinasabi nyo, binabatikos yung mga Marcos. Sinasabi nyong mga magnanakaw, diktador, mamamatay tao. Tapos ngayon, makikipag-unite kayo? Sino ang may katinoan pa ba sa pag-iisip? Yung dati nyong sinusuka, ikinakain nyo? Yun ang mga tanong na sagutin nitong si Trillanes ngayon. Dahil ang laking problema nila, dahil up to now, wala silang maiput up
na malakas na kandidato laban kay BP Sara. Kaya ito, impeachment lang ang kanilang pag-asa. Oh, 3 impeachment na ang naisampa laban kay BP Sara. At this week, starting Monday, tatalakayin na yan sa Committee on Justice. At ako, kung akin yung tatanungin, nakikita ko na makakapasa sa Committee on Justice. Makikitaan nila ng sufficient in form, sufficient in substance ang mga impeachment laban kay BP Sara. Ang problema sa plenary. Mismong House Deputy Majority Floor Leader na si Congressman Lawrence Defensor ang umamin na mahihirapan sila na makakuha ng 1/3 of congressmen para i-endorse ang impeachment ni BP Sara sa Senado. Bakit? Dahil nag-aalanganin ang maraming congressman dahil nakikita ng mga congressman gaano kalakas si BP Sara sa taong mamamayan. Gaano siya, yung mga numbers niya, steady. Siya palagi ang pinakamataas. So ayaw ng mga kongresista ngayon na isugal ang kanilang career, ang kanilang pagkandidato sa 2028 laban sa magiging presidente ng Pilipinas. So good luck, Mr. Antonio Trillanes.